may issue sa anak ni pastor, may issue sa mga membro, lahat di mauubusan ng issue yan. Hindi mauubos yan. Bakit nangyayari yan? Gusto ng kaaway, matisod ka. Kaya sinasabi dito, magpakatatag ka. Stand fast. Huwag matitisurin. Unmovable dapat. Naglilingkod palagi kahit anong nangyayari sa buhay mo. Huwag maging matitisurin. Ang konting may nangyari sa church, ay, yung na mag-church. Sabi mo sa inyo, bakit nadadamay lagi ang Panginoon pag may nangyayari sa buhay mo? Bakit lagi nadadamay ang Panginoon? Ba't dinadamay mo ang Panginoon? Yung nangyari sa'yo, di ka na magsisimba. Di mo ba alam na lalong lumalala ang problema kapag ito ay lumalayo sa Panginoon? Ang solusyon sa problema natin ay ang Panginoon. Ang kanyang salita, kapag may problema, lalo lumapit sa Panginoon. Pag umiiyak ka na, lalo kang lumapit sa Panginoon. Nasa kanyang solusyon ng problema, huwag kang lalayo sa Panginoon. Kaya mga laging nandito, bakit? Ang laki ng problema niyan. Dapat ganoon. Amen. Kasi nangyari, ba't wala sa church? Ang laki ng problema niya eh. Tatanggalin niya muna na yung problema niya bago siya bumalik sa church. Ang galing mo naman. Kaya mo mag-isa yung problema mo. Kaya nga, pinagsama-sama tayo ng Panginoon para magtulungan sa problema, para magkaroon ng taong makakaunawa sa iyo, para magkaroon ng taong may magmamalasakit talaga sa iyo. Sa labas, mahirap matagpuan ang totoong magmamalasakit sa iyo. Mahirap makatagpo ng totoong kaibigan. Sa church, makikilala mo kung sinong totoong kaibigan. Sinong totoong kaibigan? Ang Panginoong Jesucristo. There is a friend that is thicker than a brother. Sino yon? Si Jesus Christ. Anong sabi ng kanta? What a friend we have in Jesus. Alam niyo yan? O kakantay ko nang nasa tono. Amen. Diba? What a friend we have in Jesus. Dito naman ko yung tono eh. Pero yun na yung mensahe. Si Jesus ang ating friend. Yun ang pinapakilala dito sa church. Siya yung higit pa sa kapatid. A friend that is thicker than a brother. Si Jesus Christ. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Wala kang ibang titignan sa church kundi si Jesus Christ. Wala kang ibang pagkakatiwalaan sa church kundi si Jesus Christ. Wala tayong ibang kakapitan sa church kundi si Jesus Christ. Pangako ni Jesus Christ ang ating panghahawakan. Si Jesus Christ ang babalik sa atin. Amen. Tutubusin tayo, dadalhin tayo sa langit. Wala nang iba. Kaya looking unto Jesus, the author, siya ang pinagmulan ng lahat, and finisher, nasa kanya ang katapusan ng lahat of our faith. Yung faith na tinatayuan natin, na pinanghahawakan natin ngayon, na kay Jesus Christ. Si Jesus Christ yung tinuturo doon. Siya yung ating sasampalatayaan. Hindi ibang tao. Mabuti na tayo ay may mga totoong kaibigan, pero bibiguin ka yan. Pag nabigo ka na, hindi ka na mag-church. Kung mayroon kang best friend sa church, sabi sa kanta ng bata, Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Yung pagaling kayo, di ko mahilig kayo sa music? Ba't naman ako mahilig sa music ngayon? Kasi yung iba ang gustong music, yung love song. Ang music, si Jesus yung tinutukoy. Si Jesus, lagi si Jesus, kasi siya lang ang hindi bibigo sa atin. Siya yung gawin mong dahilan bakit ka sumusimba. Wala nang iba. Hindi ka matitisod kay Jesus Christ. Amen. Okay, love song ha. Huwag love song. Pag broken ka, nakinig ka ng love song, lalo kang iyak. Tapos sabihin ng kumakatay, stupid! Stupid love song. Mag-ingat kayo sa music. Pag nalungkot ka, nakinig ka ng music, iiyak ka. Tapos nag-iisa ka, wala kang kasama. Napaka-powerful ng music. Kaya dapat umatig kayo sa music conference. Amen. No?
hanggat maaari, gospel song ang ating laging pakikita. Amen. Pag magulo ang isip mo, makinig ka ng gospel song. No? Yung gospel na si Jesus ang tinuturo. 1 Thessalonians 2:15, therefore, brethren, stand fast. Andiyan ba? 2 Thessalonians? Wala pa tayo dyan. So, matapos na tayo? Mga na ba? Nada po, Pastor. 2 Thessalonians 2:15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you have been taught, whether by word or by our epistle. Wala ba dyan? 2 Thessalonians 2:15. Sabay natin. Tumong mo na ako. Amen. Tingnan niyo po. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you have been taught, whether by word or our epistle. Hold, maging matatag, panghawakan ng tradition na itinuro ng mga apostol ng church. Hold the traditions. Tradition, ipasa ang pananampalataya. Ano yon? Pananampalataya. The gospel of our salvation. Yun yung tradition na ipapasa natin sa ating mga anak. Yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na siyang ating ikinaligtas. Andiyan pa po kayo. Amen. Ano yung tradition na ipapasa? As a church, we have the responsibility to share the gospel. Go soul winning. Amen po. We have the responsibility to share the gospel as a church. And as a member, you have the responsibility to stand with this church. As a member, you have the responsibility to stand with this church. Uphold the truth and pass it on to the next generation. Pangalagaan yung church mo. Yung church na pinagkatiwala ng Panginoon. Meron tayong responsibility na pangalagaan ito. Amen po ba? Amen. As a member and as a family, pass it on your children. Yung pananampalataya, hold the traditions, ipasa sa mga anak. Laging isipin ang ikatitibay ng church. Yan ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi, magmahal lang kayo, magpatawaran kayo. Para saan? Para sa ikatitibay ng church. Yung church ay babalikan ng Panginoong Jesucristo. Ayaw niyang maalis ka sa church na pinaglagyan niya. Ayaw niyang bumalik ka sa mundo. Mga kapatid, stand with the gospel. Stand with the gospel. The gospel saved you in the past. It continues to save you daily and will save you into heaven. The gospel saved you in the past. Justification. The tenses of salvation. 2,000 years ago, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ginastify tayo. As is. Hindi na tayo nagkasala. Pagharap natin sa Panginoon, tatanggapin tayo ng Ama sapagkat pinalaya na tayo, sinagot na tayo ng Panginoong Jesucristo. Inubos na tayo ng kanyang dugo. Ginastify. Sabi niya, wala nang kasalanan yan. Pinawalang sala ko na. The gospel saved you in the past. Lahat ng kasalanan mo, in the past, nilimot na ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos sa iyo ngayon, dugo ni Kristo na naghugas sa kasalanan natin. Stand with the gospel. The gospel, it continues to save you daily
tawag doon ay progressive sanctification. May positional sanctification. Tayo ay through regeneration ay children of God. Progress sanctification, yung araw-araw nating pamumuhay. Ang kaligtasan natin instantaneous. Justification. Pag nanampalataya ka kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Ngayon din, sabi ng Panginoon sa Kristo sa katabi niya sa krus ng Kalbaryo na tinanggap si Kristo, sabi niya, ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Ang kaligtasan, instant. Pero yung pagbabago ng buhay, yun yung progress. Progressive sanctification. Pagpapakabanalan. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong maghusgahan sa isa't isa. Merong mabilis lumago, merong mabilis mag-mature, meron namang unti-unti. Merong mabilis magbago, meron namang unti-unti. Progress. Tuloy-tuloy ang pagbabago ng tao. At hindi matatapos yan. Kailan matatapos ang sanctification? Pag namatay ka na, glorification na sunod ng future. Pero hanggat nabubuhay tayo, tayo ay nakikipaglaban sa laman. Ang espiritu at ang itong flesh, the flesh and the spirit, lagi magkaawayan. Kaya the spirit is willing, but the flesh is weak. Willing siya makinig ng word of God, pero yung flesh, antok na gustong matulog. Amen. Yung spirit mo gustong pumunta sa simbahan, pero yung katawan mo ayaw, ang dami mong labahin sa bahay. Meron ka pang katagpo na kunwari. Meron ka pang may opisina na tumatawag sa iyo. Kahit hindi working hours. Yung spirit, gustong-gustong pumunta ng simbahan, gustong-gustong makinig ng word of God, but the flesh is weak. Progressive sanctification, nakikipaglaban yung katawan at espiritu. Ang espiritu, kaya tayo may kamalayan sa Diyos dahil sa espiritu natin. Meron tayong espiritu ng Diyos, kaya meron tayong pag-iisip tayo ay sasamba sa Diyos. Yung katawan natin, ito'y kamalayan sa mundo. Gusto nito puro kamunduhan. Kaya na-enjoy natin yung mundo kasi meron tayong katawan. Kaya lagi mag-aawa yan. Dapat i-balance natin yan. At ang nais ng Panginoon, unahin natin lagi ang Panginoon. God first. Siya ang pinanggagalingan na lahat. Siya ang nagliligtas sa atin sa araw-araw. Niligtas niya tayo spiritually. Tapos na yon. Ligtas na tayo. Ang position natin sa Panginoon, we are the children of God. Meron tayong eternal life at ang eternal life hindi natatapos. Eternal nga eh. Amen. Nagkakasala tayo, oo. Pero 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Ganun kabuti ang Panginoon eh. Ganun kabiyaya ang Diyos. Araw-araw niya tayong nililigtas. Yung kaluluwa natin, isang beses siya nililigtas yan. Save ka ngayon, save ka na forever. Pag pinanganak ka sa pamilya ng Diyos, anak ka na. Membro ka na ng pamilya ng Diyos forever. Amen. Pag kayo ay nagkaanak, membro na siya ng pamilya niyo. Sa ayaw mo, sa hindi. Sa ayaw at sa gusto mo. Anak mo na siya. Kahit sabi mo, ayoko na sa'yo. Hindi na kita anak. Hindi mo itatawag yung katotohanan na anak ko pa rin siya. Isa dugo niya eh. Tama? Isa, ang dugo ni Kristo ang nag-isa sa ating lahat. Tayo yung mga anak ng Diyos. It continues to save you daily. Araw-araw, nililigtas ka ng Panginoon sa karamdaman. Araw-araw, nililigtas ka ng Panginoon sa kapahamakan, sa aksidente. Lalo kung ikaw driver, ilang beses munti ka ng ma-aksidente. Ilang beses munti ka ng magmura. Di ba? Pero nililigtas ka ng Panginoon araw-araw. Ginigising ka ng Panginoon araw-araw. Tama? Kung alarm clock lang, di ka naman tatayo talaga sa alarm clock lang eh. Kahit marinig mo yan, papatay mo lang yan. Gusto mo tulog ulit eh. Ang Panginoon ang gumigising sa atin araw-araw. Ang Panginoon nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makabuhay pa at maglingkod araw-araw. Ang nagliligtas sa iyo sa problema, bakit kinakaya mo yan? Ang Panginoon, tinutulungan ka. Ang Panginoon, araw-araw, ang Panginoon, hindi natatapos sa atin. Imagine mo kung gaano kabisi ang Panginoon sa pag-iintindi sa iyo sa buong araw. At araw-araw. Yung ugali mo, pinagtitiisan ng Panginoon. Araw-araw.
Tapos pagdating ng linggo, pinagtitiisan niya pa rin yung ugali mo sa loob ng church. Yung linggo. Walang pa rin ang Diyos actually sa pag-intindi sa atin. Ikaw pa yung gustong umalis sa Panginoon, ha? Ikaw pa. Ikaw pa may ganang gustong lumayas sa kabila ng pag-iintindi. Ganyan naman ang mga anak yata, no? Kahit anong aruga ang gawin mo, gusto pa rin lumayas, Pero babalikan isang beses, mangyayos yung kanyang magulang. Tama? Pero huwag nyo nang antayin na mangyari yun. Mamimiss at mamimiss ng anak ang magulang. So, pag siya umalis, pag nagkaroon siya ng karamdaman, mamimiss niya ang kanyang magulang. Pag siya ay nagkaroon ng sariling anak, mamimiss niya ang kanyang magulang. Tama? Pag namatay yung kanyang magulang, mamimiss niya ang kanyang magulang. Doon siya iiyak, ngayon po ang aking magulang. Hindi ko nasabi sa kanya, mahal ko siya. Sana nandito pa siya ngayon. Lumalas pa nga. Ayaw mo nga intindihin yung magulang mo . Minumura mo pa nga . Di ba? Grabe, meron nga nagpapakain, hagis yung kanin sa lapag. Kainin mo yan. Pero salamat, meron tayong Panginoon. Amen. Na nag-aayos sa atin sa araw-araw. And it will save you into heaven. Glorification, future tense salvation. Yan ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya stand fast. Stand with the gospel. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pangatlo, be strong. Be strong. Quit you like men. Pinagsama ko na to. Be strong. Hindi mag-quit ka sa pagkalalaki, ha? Ibig sabihin ng quit you like men, behave like men. Maging mature. No? Be responsible. Act like Jesus. Quit you like men. Magpakalalaki. Pag may problema, harapin, magpakalalaki. Huwag tatakbuhan. Amen po. Act like Jesus. Maging responsible. Quit you like men. Magpakalalaki. And be strong. How to be strong? By submitting yourself to Christ. Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Paano ako magiging malakas? Magsabit kay Kristo. Kasi kung ikaw lang, mahina ka. Ang magpapalakas sa iyo si Kristo. Amen. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo akalain magagawa mo pagkasama mo ang Panginoong Hesus Kristo. Iyan paano maging strong. Mag-submit kay Kristo. 2 Corinthians 12, verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for my strength is made perfect in weakness. 2 Corinthians 12:9. Di ba si Apostle Pablo, paulit-ulit, 3 times na lang siya, tanggalin yung tinik sa kanyang katawan na nagpapahirap sa kanya. Hindi sinabi ko anong sakit, pero merong sakit na nagpapahirap sa kanyang katawan. Sabi namin siya paulit-ulit sa Panginoon, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? Hindi tinanggal ng Panginoon. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for thee. Sapat ang biyaya ko sa iyo. Kahit may karamdaman kang ganyan, sapat ang biyaya ko sa iyo, makakapaglingkod ka pa rin sa akin. Kahit may karamdaman kang ganyan, sa iyong kahinaan, makikita ang aking kalakasan. Sa kabila ng iyong kahinaan, may magagawa ka pa rin sa Panginoong Hesus Kristo. My strength is made perfect. Saan? In weakness. Marami sa atin, gusto natin, Lord, tanggalin niyo po yung problema ko. Lord, tanggalin niyo po yung karamdaman ko. Eh kung paano sagutin ka ng Panginoon, sapat ng biyaya ko sa iyo. Kahit pinagdadaanan mo yan, kaya mo pa rin maglingkod sa akin. Yun sinasabi ng Panginoon. Hindi mo kailangan antayin na mawala lahat ng problema mo bago ka maglingkod sa Panginoon.
Hindi mo kailangan antayin na ikaw yung maging masaya bago ka maglingkod sa Panginoon. Sa gitna na iyong kahirapan, sa gitna ng iyong kalungkutan, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon, doon makikita yung strength mo, doon makikita si Kristo sa buhay mo. Nalugmok ka na, problemado ka na, still nakikita ka pa rin na pili kang nakatayo, nagpapakatatag, at nagpapakalakas. Be strong. Be strong. Magpasakop lang tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung ano ang salita ng Panginoon, yun ang ating gawin. Be strong. And last. Hindi pa po kayo. Amen. Verse 14. Let your things be done with charity. Be loving. Be loving. Love is the great problem solver. Kapag merong love, masosolve ang problema. Love is the great problem solver. Kaya kung pinapatawad kami, pasalamat kami lang pa. Pasalamat ka. Kung hindi lang dahil sa love, kung hindi ka lang love, ay wala ka na. Tapos ka na. Kung hindi lang tayo love ng Panginoon, sa impyerno na tayo eh. For God so loved the world. He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting love. Love is the great problem solver. Kaya sabi na sa mga taga-Corinto, let all your things be done with charity. Diba, sabi ni Paul, yung tatlong yung charity, ano yung dalawa? Nalala ko. Faith, yung sa faith, ang huli charity. Hindi malala. Yung higit sa lahat, yung pinakatakila sa lahat ay charity. Alala niyo na? Yung isang faith, Tangutang ko, naalala ko lang. Ano? Kasi sinasabi niya, lahat ng ginagawa ko, kung walang pag-ibig sa lahat ng ginagawa ko, baliwala ko. Faith, hope, charity. And the greatest is charity. Meron kang faith, meron kang hope, wala ka namang love, baliwala lahat yun. Baliwala lahat yun. Lahat ng ginagawa mo, gawin sa pag-ibig. Pag-offering ka, bakit? Gawin mo sa pag-ibig. Hindi dahil sumusunod ka lang. Napipilitan ka lang. Gawin mo ng may pag-ibig. Love motivates all ministries. Love motivates all ministries. Lahat ng maging motivation natin, dapat ay love. Mamahalin mo ang church. Aalagaan mo ang church. Bakit? Love. Because of love. Titiisin mo ang iyong asawa. Amen, Pastor. Titiisin mo lahat. First John 4:8. Paano describe ni John ang Panginoon? First John 4:8. Andyan ba? First John 4:8. Ano sabi? God is love. God is love. He that loveth not knoweth not God. For God is love. So love God. Amen po? Love your neighbor. The greatest commandments. Love God, love your neighbor. Love your church.
Paano maging matatag? Be watchful, be steadfast, be strong, be loving. Ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong mensahe sa amin sa umaga ito. Salamat sa inyong paalala, Panginoon. Marami sa amin, O Diyos, na nangihina na. Gusto nang sumuko. Marami sa amin, hindi na kayang panindigan ang pananampalataya sapagkat natatalo ng mga problema sa sanglibutan. Nawag gaya ang sinabi niyo po sa church sa Corinto, ganoon din po ang church dito sa Ilos, Panginoon, na maging matatag ang bawat isa, maging matatag kami, Panginoon. Mapanghawakan namin ang pananampalataya na natanggap namin mula sa inyo, O Diyos. Maging tulad ng aming Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan ang inyong mga anak, O Diyos. Lagi mga ibabaw ang pag-ibig sa isa't isa. Kayo ang siyang magpapanatili sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lahat kami mahina. Natatalo ng gawa ng kaaway. O Lord, sa inyong kapangyarihan, maging matatag kami, Panginoon. Lahat tayo ay umupo at manalangin. Ito ba gaya ng mga miyembro sa Corinto ay nanghihina din? Humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Natatalo ka ba ng mga issues sa paligid? Gusto mo na rin bang gumipat katulad ng iba? Gusto mo na rin bang bumalik sa mundo, talikuran ng Panginoon? Hindi mo na ba mapangawakan yung kaligtasan, biyaya ng Diyos? Nungusap sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Tayo ay magpakatatag. Sabihin mo sa Panginoon ang dahilan. Bakit? Ba't nangihina ka? Mag-submit tayo sa Diyos. Siya ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Kausapin natin ang Panginoon. Diyan tayo, kausapin natin ang Panginoon. Yayaman ang Panginoon. And then saka po umuclose sa Panginoon. Sa Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Narinig niyo po yung mga anak, Panginoon. Sa inyong susumako, Diyos, hindi pong dinggin, panalangin, sa Diyos. Malangin ko, Panginoon, nabigyan niyo kami ng katatagan, Panginoon. Huwag matinag ang bawat isa sa amin. Huwag matinag ang church na ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan, Diyos.
mapanindigan namin ng katotohanan, Panginoon, ang inyong salita. Na ito'y totoo sa aming buhay. Kayo ay totoo sa aming buhay. Kayo ang isang kumikilos at nagpapala sa amin, Panginoon. Nawa, huwag kami matalo ng kaaway. Lagi kami masumpungan na nasa inyo, nasa gawain inyo, Panginoon. Salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Kayo ang patuloy na gumagabay at nagbibigay ng kalakasan sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Yung mga panalangin na banggit ng iyong mga anak, dalayan ko ang kasagutan. Ang bilangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.